Yeros, handa na ba kayo sa pa-quiz biko ngayong araw? Kalma, hindi kailangan ng papel at ballpen. O ng marker at whiteboard. Sa bibisitahin kasi natin mga probinsya, maraming tanong ang naghihintay ng kasagutan. Kinakain ba talaga to? Hindi ba dapat hindi naman talaga kinakain niya? Sino may away? Walang away, sir. Wala mo, okay, sorry. Ube crab? That, sir, is your money shot. Ang nipa na ginagamit sa paggawa ng bubong, may prutas daw na pwedeng kainin. Nipa, ginagawa lang bubong, Oo pero nga. dito, kinakain yan. Isla, pinoprotektahan di umano sa ipo-ipo at bagyo ng mga santong nakatirik sa dagat. At kakaibang usok, nakagagamot daw ng sakit. Mawawala daw yung sakit sa katawan nyo, pati yung mga malas sa buhay nyo. Gusto nyo ba yun? Saan kayo galing? Uy, curious ba kayo, Beros? Wala nang maraming tanong. Simulan na natin ang biyahe sa isla ng Leyte. Huwag kayong malilate. Bueno mano sa ating biyahero checklist. Isang dive ramp na dinarayo sa isang isla. Gawa sa sari-saring troso at kawayan. G ba kayong talunan yan? Para marating ang San Pablo Island, babiyahin muna tayo sakay ng bangka ng 15 to 20 minutes. Ang San Pablo Island, madalas ginagawang stopover ng mga gustong mag-island hopping. Usually, mga backpackers, they bring their own food. Tapos yun, magre-renta sila sa one of the Nipa huts or cottages. I think there is a resort called Hanas. Locally owned. If you wanna sleep over, pwede rin. Overnight, no problem. Pero may pasample na ganap sa isla. Ang kanilang ramp diving. Approaching the island, makikita mo na yung samut-saring tinatawag nilang ramp dives kung saan made out of bamboo and different types of wood. Gagawa sila ng parang diving platform. Walang kaba-kaba. I'm ready to dive, Beros. One more time. Aba, at umisa pa nga. Enjoy yarn! Kung ang mga troso at kawayan ginamit sa paggawa ng diving ramp, ang nipa naman na ginagamit sa paggawa ng bubong, may kakaiba pa raw na pakinabang. Ang halaman kasing ito, may bunga na masarap daw gawing panghimagas. Sa viral video na ito ng content creator na si Kusinerong Biyahero na taga Hilongos, Leyte, maraming napa-judge kung legit nga bang kinakain ang sinusungkit niyang prutas ng nipa. Para masagot yan, ako na to, Biyaheros. Kinakain ba talaga to? Hindi ba dapat hindi naman talaga kinakain niya? Kinakain yan, sir. Masarap din, sir. Kasi ang alam ng mga tao, Nipa, ginagawa lang bubong. Oo pero nga. dito, kinakain yan. Simula kasi hindi ito normal na ako hindi ko alam kasi hindi ko pa nasubukan to. Pero parang sa inyo, parang normal na. Oo. Okay, so paano natin gagawin to? Ito, bro. Umpisa natin biyak. Yeah! Medyo may katigasan pa lang balat ng nipa palm fruit. Tikman mo, masarap to. So, ito kung pagkaganyan, hindi na kailangan lutuin. Hindi na, pwede na kainin. Paano yan, bro? Landahan na, sir. Ay, parang lansones! Oh, yan. Parang lansones nga. Pero, Mas masarap pa sa buko. Di baka kasi lason to eh. Oh, no! Hindi na. Yan. Ano? Nakakatawa dahil Nakakalimutan mo na apelido mo. True. Super amazed ang halos 5 million followers ni Kusinerong Biyahero sa Facebook sa kanyang provincial life na content. Ang gusto ko pong pakita, ang buhay sa probinsya na hindi boring. Kung matyaga ka lang dito,
mabubuhay ka. Marami kang magawang maluluto na mga gulay, o ano-anong mga pagkain. Ibinida rin sa atin ni Kusinerong Biyahero ang cool dessert na pwedeng gawin sa Nipa Pound Fruit. Ice mo na. Opo. Sige po. Uy. Okay lang. Ay, nahawa ka naman kasing ice eh. Ayan. Saka ginawang toppings ang minatamis na prutas ng Nipa. Ito yung ginagawa ko. Tikman mo na, sir. Ano? Sarap? Ano, nagustuhan mo, sir? Ang sarap. Hindi siya sobrang tamis. Tapos yung panghimagas mo na parang hindi ka masusuya dun sa tamis. Galing. From chilled dessert na Nipa con Hielo, sunod nating susubukan ang cool na encounter sa yamang dagat na higante at kasing laki raw ng bus. Main attraction ito sa mga bibisita sa Pintuyan, Southern Leyte. Dahil protektado ang mga butanding, kailangan munang mag-briefing ang lahat ng sasali sa whale shark encounter. Tandaan mga biyero, chill lang tayo. Ang mga mangingisdang spotters ang magsisignal kung pwede nang dahan-dahang bumaba ng bangka at lumangoy. Always remember, no touching at i-maintain ang distansya sa mga gentle giants. Makalipas lang ang ilang minuto matapos pumalaot, nag-go signal na ang mga spotters. May butanding na malapit. Nakakagulat man ang malabus na laki ng butanding. Pero kapag nakita mo na ito ng malapitan, para kang sumakses. Kahit na hindi ito ang first time ko makakita ng whale shark, ang bawat encounter ko sa kanila, mapapasalamat ka na lang na meron tayo nito sa Pilipinas, Biyahero. Panaling oras dahil hindi masyadong maaga kailangan gumising. I think yun yung isa sa mga conveniences ng mga turista, di ba? Malinaw ba yung tubig? Actually, malinaw yung tubig. Sweldo tayo. Hindi ko alam dahil sa season ba, pero alam ko usually malinaw talaga yung tubig. Kahit umulan, malinaw pa rin yung tubig sa ilalim. Just let them do their own thing. Tayo lang naman kasi ay mga bisita lang. So, parang mag-adjust tayo sa schedule ng mga butanding. Mukhang binavalue din nila yung kabuhayan, environment, surrounding, at pamumuhay ng mga butanding. Which is 2 thumbs up for me. Nobyembre hanggang Mayo raw ang best months para maka-meet and greet ang whale sharks. Alam nyo na ha? Dito kayo makakabili ng butanding. O, akala nyo sa ilalim lang ng tubig ang butanding? Pwede rin palang iwi. Hehe, pero cute version lang ito ha. Hehehe. Alright. Hello. Ito po yung gawain niyo araw-araw. So, kailan po kayo nagsimulang gumawa ng... Ano po yan? Keychain? No? Ilang years ago? Ilang months ago? Ilang minutes ago? 2011 po. 2011. Pero na-registered po kami 2014. Ang mga kababaihan ng Pintuyan ang gumagawa ng mga yan. Mula sa paggawa ng pattern, sa pagbuburda ng disenyo, hanggang sa pagsasara at paglagay ng hook nito. Kino-combine niyo na po yung dalawa? Sa ilalim po, nilagyan pa namin ng pangalan. Pangalan niyo po? Pangalan, Pintuyan. Philippines. Wait, there's more. May printed shirts din sila para may pagpipilian kayong pampasalubong. Ang next stop natin dito sa Southern Leyte, perfect example ng TDH. Hindi tall, dark, and handsome ha. Kung hindi tall, durable, at hangtas! Ito lang naman ang pinakamataas na tulay sa bansa na pinupuntahan daw dahil sa kakaiba nitong ganda. Ito ang Agas-Agas Bridge. Nandito ako ngayon sa Agas-Agas Bridge and time check, it's 6:25 AM. So sa makikita nyo sa likod ko, ayan, sobrang foggy po siya.
First time ko pumunta po dito, so sobrang ganda. At makikita naman natin na talaga na sobrang taas ng tulay. Talagang pagtitingin ka sa baba, nakakalola. May taas ang Agas-Agas Bridge na 292 feet o katumbas daw ng 20 palapag na gusali. Dahil dinarayo ang tulay para sa gustong mag-sightseeing, may mga viewing decks na rito para sa mga bibisita. From top ng tulay, dito naman tayo sa pagkaing may kakaibang kulay. Sa Digyo Island, na isa sa 4 isla sa Leyte, meron daw alimango na hindi pangkaraniwan ng kulay. Nakakita na ba kayo ng alimango na purple o lila ang kulay? Ang tawag nila rito, alikway. Kung titingnan, matingkad ang pagkakulay ube ng alikway. Halaya na may sipit ng peg. Kung maganda sa paningin, kamusta naman kaya ang lasa ng purple crab ng Digyo Island? Kapag hindi pa naluluto, sila ay color purple. Ube crab! Pero pag luto na sila, kulay na sila. As expected. So, luto na sila. Pero parang kakagraduate lang nila at meron silang titulo. Hindi ko alam kung kasama po ba yan. Parang meron yatang laman. Yung laman ng crab with coconut. So, binubuksan pa po ba ito? Ayun, bukas na po. So kumbaga parang sinastuff na po siya. Sinastuff na siya para siyang rellenong crab. Ginger. Lasang gata. Pero mas lalong umuusbong yung ginger, which is kailangan para matanggal yung lansa. I guess yun yung style nila dito. Nire-relleno nila or naglalagay sila ng different ingredients. Kasama na dyan yung gata, kasama na dyan yung ginger. Ang ube crab. Alikway, why naman ngayon ko lang natikman? Sa mga biyaherong maagang gumising dyan, maaliwalas na ulap ang tatambad sa inyo kapag naabutan ang Sea of Clouds sa Baybay, Leyte. Totoo nga bang heaven ang feeling kapag nakita ito? Madilim pa lang, kailangan bumiyahe sakay ng habal-habal. Para sa taas, maabutan ang kung tawagin ay Eastern Sea of Clouds. Maganda siya, nakakawaw kasi nakikita yung buong lugar ng Baybay. Nandyan din naman yung sunrise, which is good naman din yung view. Lalo na pagkasama mo yung family mo. View pa lang, nakaka-relax na. At ang mga bumibisita, kanya-kanyang picture pa. Maganda kasi ma'am sa katawan, malamig. Saka marami kang makita dito maganda ang view. Dito, tahimik talaga. Nakakawala talaga ng stress. Swerte raw kapag naabutan ng Sea of Clouds. Pero sa bukal na ito, hindi na raw kailangan ng swerte. Dahil ang bukal, mapaghimala. Ito ang Uhan Spring. Misteryoso ang bukal na ito sa Matalom, Leyte. Bukod kasi sa lagi raw itong malinaw at puno ng tubig, susi rin daw ito sa magandang ani. Ang mga hindi naman daw mag-aalay, sakit naman ang aanihin. Dire sa una, kung magtanong ka, kinahanglan, unang ani, mag-aalay ka. Kaya kung hindi ka mag-aalay, magkakasakit ka, sisingilin ka sa mga hindi tulad sa atin. Maingkanto. Katakot naman yan. Pero mga biyeros, ang paniniwala na yan, lumang tutugin na raw dahil pinatigil na ang pag-aalay sa bukal. Kisira sa kong nanay nga, dili na mag-alay pag-usab. Mauto nga hangtod karon sa gamay pa ko niadto, eskwela pa kong elementary, karon mag-60 na ako, iyang gisirado pag nga dili na mag-alay hangtod karon. Hangtod sa ubang lugar diriya nawala na ang alay-alay. Ang hiling lang ng may-ari nito na si Mang Pabliano, respetuhin ang lugar at maging masinop. Huwag magtapon kung saan-saan para mapanatili ang malinaw at malinis na tubig ng Uhan. Misteryo rin ang nakaabang sa isang isla. Iniiwasan daw ito di umano ng mga bagyo at ipo-ipo. Dahil sa mga santo. Sa bungad pa lang nito, mapapansin agad ang mga nakatindig sa dagat. Ang matataas na rebulto, hindi lang daw ginagamit sa pagdarasal.
Pamprotekta rin daw ito ng isla ng Himukilan sa malalakas ng bagyo at ipo-ipo. Kanang hindi buhawi nga parong sa apid da hinglikay da. Paniwala ng mga residente, tuwing may bagyo, hindi raw napupuruhan ang isla at konti lang ang nagiging pinsala dahil sa proteksyon mula sa mga santo. Pero base sa datos ng local government ng Inupacan, Leyte, hilagang bahagi ng Leyte ang madalas na dinadaanan ng mapaminsalang mga bagyo. Samantalang ang 4 islas kung saan kabilang ang Himukilan Island na sa timog na parte ng Leyte. Hindi man masasabing direktang panangga ng isla ang mga santo. Refleksyon naman ito ng malalim na pananampalataya ng mga lokal dito. Yep, geography lessons muna tayo, Biros. Matatagpuan ang mga probinsya ng Leyte at Southern Leyte sa Region 8 o Eastern Visayas Region. Kasama rin sa reyong ito ang Samar, Northern at Eastern Samar at Biliran. Noong July 1, 1960, formal na naging probinsya ang Southern Leyte. Hiwalay at independent sa Leyte Province. O, huwag nang malito ha! Kung kanina nakipag face-to-face tayo sa dambuhalang Butanding, daang-daang isda naman ang ating makakabanding sa ilalim ng tubig. Ang malawak at malinaw na dagat dito sa Hinunangan, Southern Leyte, tahanan ng sari-saring isda at lamang dagat. Ito ang Kalagkitan. Kalagkitan Fish Sanctuary. Ang Fish Sanctuary, protektado ng local government para panatilihin ang patuloy ng pagdami ng mga isda dito. Pwedeng magbabad at mag-snorkel kasama mga fishies. Pero dapat responsable pa rin tayo mga biyeros. Let's help maintain the sanctuary. Kapag napagod na, kalalangoy, magpakabusog tayo. Sa kakatawa! Ang kakaning ito na hugis at sulok, tinatawag na hagik-hik. 3 simple ingredients. Rice, sugar, coconut. Tingnan na natin to. Sarap na aftertaste. Dahil nga may coconut. Yung tamis niya, hindi sobrang tamis. Hindi nakakasuya. Ito yung sakto na pwede ka pa uminom ng kape na may asukal. Usually, di ba kapag sobrang tamis na yung kinakain mo tapos na, hindi, black na lang ako. No sugar, no cream. Pero ito, kahit na meron siyang asukal, saktong-sakto na yung tamis niya. Alright. Hagik-hik. Because sustainability is already ingrained in every town of the Philippines, hindi naman. Starting to. They made their own straws out of bamboo. Itong straws daw na to, sobrang sharp. Hindi ba? Para siyang ahas. Kailangan mong tumugtog muna. Naalala ko nangyari sa akin to kahapon nung pinutok yung pimple ko. Actually, panilip lang to kung okay yung buko meat. Ganun siya kalaki. May buko meat. Now, maglalagay ka ng mga pearly sa loob. Kakasya dito. Yung buko milk tea. Malaysia. Approved. Alright. Only in the Philippines. At kung may space pang sikmura, fresh seafoods naman ang lalantakan natin dito sa Liloan, Southern Leyte. Ang tahong nila rito, kasing laki ng plato. Yan ang wasay-wasay. Look at that. Jesus. Look at that. Look at the size of that. Oh my God. Now, busog-busog ka na nito. Isa pa lang. Oh? Dami! Grabe! Yun yung okay talaga kapag tabing dagat ka, di ba? Pwede ring papakin ng mga fresh na sea urchin.
yung alam kong very espesyal sa mga turista ay ito, ang mga sea urchin na gusto nila kapag fresh. So if ever magre-request kayo, you gotta tell them in advance kasi they get it fresh. Kasi kapag hindi fresh, hindi naman na kasi niluluto yan, di ba? How people eat them talagang they crack it, tapos yun kakainin nila. Sa palengke ng Hilongos Leyte, may kailangan daw sundan na misteryosong usok na pwede raw ipanggamot. Dahil daw sa usok na to mawawala daw yung sakit sa katawan nyo, pati yung mga malas sa buhay nyo. Gusto nyo ba yun? Saan kayo galing? Parang usok? Ipinakita sa atin ni Ate Connie ang paggamit na tinatawag nilang kamanjan at pili para sa pagpapalina o cleansing. Parte ang pagpapalina ng tambal binisaya, isang tradisyonal na pagpapagaling sa Visayas region. Ano po yung proseso ng pagpapalina? Bakit po ginagawa ito ng mga tao? Para sa iba kasi para may magsakit siya, balay ang yung sakit na, malutas. Tapos iba naman, kung may isda ka, lalong sulitin ng kuha na marami isda, ganun. Tapos ang iba naman, kung mababiyahe ka, balay na para okay ang biyahe mo. Sige po, paano niyo po ginagawa to? Ito po ba yung sinusunog? Hindi, sir. Ano niyan? Sa plato. Plato, sorry. Ito ang pili, sir. Pili. Ito ang pili sa ilalim. Ito, sir, ang kamanjan. Ito ang papalina. Pwede din sa bahay. Halimbawa, kung yung mga masamang spirito, pahalis sila para laya sila lahat. Ang kamanjan, mabibili ng 10 pesos habang 60 pesos naman ang pili. Yung malit ako, sadali akong malagnatin. Tapos, ganyan, ina ako ganito. Yan, madali lang akong parang okay lang pakiramdam ko. Mao ni ang Bisaya nga tambal, sir. Sa halimbawa kay kwarta, dali ra makapahit kay brato naman. Tagkuan, 60 pesos o katong tag 10 pesos ang kamanjan. Yung mga tao, kapag walang pera, ito na lang po yung nagiging sinusubukan nilang solusyon para magpagaling. Opo, sir. Tama po. Dahil mas mahal kapag pumunta sa ospital. Konting pausok lang mga biyeros. On to the next tayo. Hindi yata nawawalan ng misteryo dito sa Leyte. Nakakaintrigang mga kakanin naman ang ating titikman. Nasa mga pangalan pa lang, mapapatanong ka na. Mystery or yummy? Ano po nangyayari dun? Ba't ang daming tao? May rambol. May rambol? May away? Basta may rambol. Ay, naku. Tatawag na po ba ako ng pulis? Iwan ko. Sino may away? Walang away sa Wala po, okay, sorry. Ayun naman pala, wala naman palang rambol. Ang meron lang, puto rambol. Ito ang tinitinda namin, puto rambol. Puto rambol? Yeah, ito ang native delicacy ng Hilongos. Puto rambol? Yeah. Bakit po tinawag na puto rambol? Mix ito, sir, tatlong klase. Puto, munggo, at saka sikwate. Bata pa ako, kasi yan ang agahan namin bago kami pumasok ng school. Yeah. Tapos nag-observe ako sa kanila, mabinta. Naisipan ko na mag-negosyo na ako lang tulad ng ganito. Ang bawat mangkok ng puto rambol, mabibili lang ng 20 pesos. Titikman ko na lang po, no? Naalala ko po yung kabataan ko. Dahil sa bahay namin, parating may champurado. Ang tawag po namin sa amin, champurado. Ayan. At yun din po yung lasa nito. Mainit, masarap yung texture ng kanin, tapos nun may konting tamis. Bukod sa puto, may isa pang pangmalakasang kakanin dito sa Leyte. Puno ng palaman at kayang bumusog ng 3 katao dahil sa laki nitong gabraso. Ito ang magsaysay. Klase ng suma na gawa ni Nanay Natividad. Umpisa ako ng 35 years. Tapos hanggang ngayon, wala akong trabaho sa bahay. Yun ang trabaho ko, naisipan kong magawa ako para makatulong ako sa asawa ko. Ang bersyon niya ng suman, may palaman. Manggubud ang pinalamanan ng mangga. Chocobud naman ang may tsokolate. At Tres Marias ang gawa sa 2 kulay na malagkit. Masarap. Kasi mahilig ko matamis. At saka medyo malambot na may pagka-crunchy na malinamnam. Super lambot. At saka yung chocolate niya. Tamang-tama lang yung tamis. Sarap talaga.
Matapos ang mahabang adventure, sa Mahaba Island sa Leyte naman tayo magre-relax. Ang mga masahista raw dito, hindi raw mga tao, kundi mga hipon. Ang mga red shrimps na matatagpuan sa islang ito, kilalang tagalinis o mga scavenger. Kaya pati mga paa, hindi nila atrasan. Parang ningangat-ngat nila yung dead skin sa paa. Nanguhuli po ba kayo ng hipon dito? Ay, hindi po. Kasi dito parang sightseeing lang talaga. Unique siya. Hindi mo makikita sa kahit sa ibang protected area o sa ibang lugar. Ng mga hipon na ginto. Ito kulay-pula. Hindi pa tayo tapos mag-relax. Panalong view at pahinga naman ang naghihintay sa Kaningag Mountain Park sa Southern Leyte. Ang lugar na ito, dinarayo kapag palubog ng araw. Bakit kaya? Medyo nasa tuktok tayo ngayon. Medyo slightly summit nga ng Mount Kaningag. Dahil pinupuntahan nila for the great view. Not just the great view, but specifically what time? Kapag sunset. The sun is there, actually. But, pagtuktok natin dito, now this is my first time as well. Apparently, makikita natin the surrounding hills and mountains. But, that, sir, is your money shot. Mas naiintindihan natin ang hiwaga ng isang tanong. Hagik-hik. Kung tayo mismo ang nakakaranas ng proseso para makakuha ng sagot, ang mga tanong natin para sa isla ng Leyte, ang siyang natural na at ganda at misteryo nito. Para masabing, it's better Leyte than ever, Viajeros.